beloved Boss Mike Cervera. Viral na ngayon to mga kababayan, viral na yung pagbagsak ng tulay. Samantala, 6 na tao ang sugatan sa pagguho ng isang bahagi ng Santa Maria Cabagan Bridge sa bayan ng Santa Maria sa Isabela kagabi. Ayon kay Attorney Constante Foronda, hepe ng Isabela Provincial Disaster Reduction and Management Office, bumigay ang tulay matapos dumaan ng isang dump truck na may kargang mga boulder o malalaking bato. Nakatanggap na kami ng report na isa pong span nung Cabagan Santa Oh, shout out kay Bilyar. Maria Road sa may Cabagan side nag-collapse dahil may dumaan po na dump truck na may kargadang boulders hindi ho nakayanan nung tulay at bumagsak. Okay, tanyo mga kababayan, ibig sabihin lang ho niyan talagang walang tibay yan. Alam niyo po ba, eto na, nagkalat na mga kababayan, sinisisi na naman kay Pangulong Bongbong Marcos yan. Biruin ninyo, proyekto ni Digong na hindi nila pinatibay, na ngayon mga kababayan, dahil nga nagkaroon ng issue, dahil na lumabas na rin yan kay mga kababayan. Lumabas na rin kay Erwin Tulfo, na may tulay na hindi madaanan. Ngayon mga kababayan, inaasikaso ng pamahalaan. Ngayon naman, mga kababayan, syempre, hindi naman basta-basta yan. Kung ilan ang dinaanan yan? Pinoy, inumpisahan, tinapos ni Digong. Biruin nyo, ilan yon? Ilan yon? Halos isang dekada nilang ginawa yan. Isang dekada, unawain nyo naman. Ngayon, nire-repair ni Pangulong Bongbong. Kailan lang nire-repair yan? Nung nakaraang taon lang inumpisahan yan. Tapos ngayon, bumagsak, sinisisi kay Pangulong Bongbong. Diba? Grabe, no? Mga kababayan kong mga inayupak na to. Basta DDS talaga tanga. Ay, ginagawa pa nilang propaganda uli yan. Proyekto ni Digong yan. Okay ninayo. Diba? Ito na. CLTG Builders pa gumawa. Kay Bongo yan. Yun, naku. Si Bongo pala gumawa niyan eh. Sabi ni Furious Protector eh. Talaga ba? Kumpanya ba ni Bongo yan? Alam niyo naman noon, kahit bawal, pwede yan. Tamay sa insidente ang dalawang dumaraang sports utility vehicle at isang scooter. Napuruhan ng isang sakay ng scooter na nagtamo ng bali sa binti. Naku, grabe mga kababayan. Oy, Digong, tulungan mo yan, Oy, Bongo! Bongo, tulungan mo yung mga na-aksidente dyan. Hindi yung pabidyo-bidyo ka lang ng mga nagtitinda ng barbecue at mga tokneneng. Puntahan mo yan, Bongo. May pamalasa-malasakit ka pa, kumita naman kayo ng marami dyan. Sige, tuloy. Habang ang 5 iba pa ay nagtamo ng minor injuries, hinahanap pa ng mga otoridad ang driver ng truck. Ipinagtataka naman. Hanapin nyo si Digong, si Bongo, si Bilyar. Yung tatlo na yan ang hanapin ninyo. Bongo, Bilyar, at saka si Digong. Hanapin nyo. Protect na yan, Ni Foronda kung bakit pinayagang dumaan sa naturang tulay ang truck na may mabigat na karga gayong para lamang ito sa mga light vehicle. Yan na nga kasi hindi na nga madaanan yan ng mga malalaking sasakyan. Kaya nga walang kwenta yung tulay na yan. Ewan ko ba? Diba? Bakit gumawa kayo ng tulay na hindi naman madaanan ng mga 4 wheels? Kung hindi mga lang, mga bisikleta, motor, kotseng magagaan. Diba? Kasalanan nila yung mga kababayan eh. Ito na. 2 buwan pa lang ang nakalilipas ng i-retrofit. Kita nyo, 2 buwan pa lang ang nakakalipas mula nung kanilang kinumpuni. Kinumpuni ng Pangulo, pero alam nyo, tandaan nyo, yung ganyang kalaki na proyekto hindi matatapos ng 2 buwan, 3 buwan, 1 taon, 3 taon. Si Digong nga nung ginawa, 10 taon nilang ginawa yan. Ang naturang tulay. Okay, ninayo mo na. Dapat sila yung dyan, habang may convoy, nangangampanya sila Bongo, sila Bato, dapat sila naka-experience yan eh. Dapat kasama rin si Digong para malaman niya, ito yung tulay na
Ito yung tulay na pinagawa natin. Pinagmalaki natin to sa pamamagitan ng build. Ah, nangyari? Sa pagmamalaki ninyo. Pinagmalaki nyo yan eh. Nung panahon ninyo, build. Budol, mga kababayan. Oh, ano na? Oh, ito na. Kaya nga mga kababayan, sabi nga ni Tariela, eto, Bubudol na sasabihin mo kita nyo, wala ng Pilipinong mabubudol kung hindi nyo iboboto itong kandidato ng PDP. Tandaan nyo mga kababayan, wala na hong mabubudol. Oh, ano sabi dito? Oh? wala nang Pilipinong mabubudol na sasabihin mo magje-jet ski ka, dala mo ang Philippine flag to counter China. No? If you're going to Sabog, mga kababayan. Dinanatan na rin ni Tariela si Digong sa kanyang pambubudol sa sambayan ng Pilipino nung nangangampanya to. Sabi niya, mag-jet ski ako, itatanim ko ang bandila natin sa airport nila dyan. At makikita nila kung gaano katapang ang bagong presidente nila na si Digong. Putik na yan mga kababayan. Natapos na lahat. Humina na katawan. Halos karay-karay na yung buong katawan mga kababayan. Kulang na lang talaga. I-wheelchair na yan. Pero mga kababayan, nangyari ba? Yun ang katanungan. Nangyari ba? Hindi naman, Wala akong natandaan na nangyari yan. Hanggang ngayon mga kababayan, yung jet ski na yan, budol yan. Budol! Ulit. wala nang Pilipinong mabubudol na sasabihin mo magje-jet ski ka, dala mo ang Philippine flag to counter China. No? If you're going to select those candidates right now, you need to look at their track record. Ano ba ang naging posisyon nila pagdating sa batas when it comes to the Philippine Maritime Zones Act, for example, the archipelagic sea lanes, the modernization of the armed forces of the Philippines, and even the amendment of the Philippine Coast Guard Law, or even the position of the arbitral ruling. Sa totoo lang po, kahit nabasahin mo yung ating mapa, there is no West Philippine Sea. Putik. Nakita ko na naman yung mukha ng idol ko. Wala stick. Idol! Kaya nga idol ko eh. Walang yan, pag nakikita ko mukha mo, tuwan-tuwa ako. Buti na lang wala rito si Kix TV, no? Wala rito si Kix TV? Tama na, wag na natin patikusin, kawawa naman. Paabuti naman natin kahit mga 25 lang. Mukhang nasa 30 pa yan eh. Mukhang nasa 30 pa rin yan. Idol, mukhang mukhang malabo kang umabot sa kahit 20 pwede nang umatras uli. Gawin mo na. Oo, umatras ka uli. Di ba? Ito, sabi ni Mariano Hubilio. Nakakatakot pa yung Siklex sa Cebu, project ni Digong. Baka 2 years lang, bagsak at giba na rin, tatak Duterte. Oy, eto merong Siklex dyan sa norte. Yung papuntang Nueva Ecija, tandaan nyo, katatapos lang gawin nung panahon ni Digong, giba-giba na. Yung kalsada, sino taga Nueva Ecija? Taas ang kamay, press 1. Abalag, ilang beses akong pumunta ng Talavera. Putik na yan yung Siklex, mga kababayan, hindi madaanan halos. Bakit ho? Abay, delikado kasi durug-durug yung kalsada ron. Grabe ang ang gastos doon. Pero hindi madaanan ng maayos. Kakahiya yung mga project ni Digong, no? Grabe, no? Ayan, no? Si Miss Au, si Alicia, yan, yung mga taga Nueva Ecija. Nakadaan na kayo doon? Kita nyo, ang tagal na nun, bako-bako pa. Bagong gawa yung kalsada, kita nyo, may malalim, may babaw, may malalim, may mababaw. Kaya pag dumaan kayo, nahinay-hinay lang. Sigurado yan, pagka kayo nalubak, diretso kayo. Saan? Sa Kabukiran. Oo. Di ba? Sa Kabukiran. Wala na, Boss Mike, parang nilindol yung kalsada. Kaya nga, hindi lang parang nilindol. Parang alam nyo yung parang durug-durug. Kakaya yung mga proyekto ni Digong sa totoo lang. Our beloved Boss Mike Cervera.